Eto nga pala yung continuation ng vlog ko kahapon. So bago pa man din ako makapagligpit ng mga kutsyon dito sa kwarto, napansin ko nga itong dinrawing ni Pinky sa sketch. Nakakatuwa talaga yung improvement ni Pink sa pagdodrawing. Anyway, yung mag-aama ko pala ay nasa kabila. So ang ganap ko talaga ngayong araw ay magligpit dito sa aming kwarto. Sakto nandito naman si Papa. Sabi niya tutulungan niya na daw ako. Kasi nga medyo mabibigat nga itong mga kutsyon. Sa totoo lang, carry ko namang magligpit ng mga yan kasi hodang may kabigatan nga itong mga kutsyon. Pero dahil gusto niya namang tumulong, hindi na ako para pigilan pa siya, 'di ba? So ito nga pala yung itatabi ko dito sa kwarto namin para kapag may bisita na kailangan maki-overnight, meron silang komportabling matutulugan. So meron pang plastic dito, kaya ang ginawa ko na lang, binalot ko siya ng plastic at itinape ko para hindi maalikabukan. So after brainstorming ni Papa, napagdesisyonan nga namin na yung extra na semi-double na kutsyon, doon na lang namin pinwesto sa likod ng mega box cabinet. Hindi ko alam bakit ang labo nitong camera na out of focus siya. So bale, nakatayo lang yung mismong kutsyon sa likod ng cabinet, and so far okay naman yung pwesto niya doon. So kinagabihan nga pala, lumabas kami ni Papa, naglakad-lakad kami, and then napadaan kami dito sa bagong bukas na Cheesy Donuts. So para siyang restaurant na kasi may stall sila na parang truck lang, food truck. So this time pwede ka mag-dine in, and ang mura ng meal nila, eto for sharing na 205 lang yan. May drinks na, 2 cheesy donuts at saka macaroni. Kaya pala kami lumabas ni Papa para maglakad-lakad kasi meron akong binili sa kanya na lamp from IKEA kaso walang bumbilya. So ang sabi nga ni Papa, meron daw bilihan dito. Mas alam niya pa. So dito nga pala ito sa may Sentro Pasita. Ngayon lang ako nakapasok dito sa Handyman, and kaya pala aware siya dito kasi meron siyang ginawang DIY project doon nga sa bahay niya, sa apartment niya, wherein bumili siya ng TV bracket. Dito siya nakabili ng maayos na TV bracket at kung ano-ano pa. So nakapili na nga kami ng bumbilya doon. So para pala sure na tama yung bumbilya, ang ginawa ni Papa, binitbit niya talaga yung mismong lamp. Yung yellowish na bumbilya yung binili namin para talagang mas cozy yung effect niya. Since na ando na rin kami sa may Sentro Pasita, dumaan kami dito sa may Rizal para makapag-grocery ng very, very light. Resibo. Akala ni Papa na wala niya yung resibo. Hindi kasi kami makakaalis hanggat hindi na-check ng guard doon yung resibo namin. Anyway, pagka-uwi nga eto, at meron akong bagong tumbler na kailangan gawa ng content. This is from Sivago nga pala. Pagdating sa mga tumbler, isa talaga yung Sivago sa mga gustong-gusto ko. Kasi talagang tumatagal yung mga cold drinks, hot drinks. Pero madalas kasi ang mga nilalagay ko sa mga natatanggap kong tumbler, cold water. Sobrang cute lang din niya. And ayan, meron pang cover yung straw. Tapos pwede mo rin tanggalin yung silicone na waistband. Ano yung diaper? Itong silicone belt para kung gusto mo naman na minimalist yung attack. Tapos ang cute din ito kasi pag tinignan mo siya na malapitan, parang may glitters pa siya. So medyo marami na kaming tumbler dito. Feeling ko kahit mag-grade school yung mga anak ko, meron na silang mga tumbler talaga yearly na magagamit na iba-iba. Pero honestly, ang pinaka-favorite ko na tumbler so far, itong malaking tumbler ko from Sivago. Ang cute ng handle niya, yung straw niya, malambot yan, silicone. Tapos may cover din yung mismong straw, may lagayan pa ng straw. Basta, ang ganda-ganda niyan. If ever na bet nyo ng mga ganong klaseng tumbler, maglalagay na lang ako ng link sa comment section or yellow basket. Madaling araw pa lang nagising na ako. Nagutom talaga ako. Tapos si Pinggoy, nagutom din siya. Ang nangyayari kasi dito, kapag start ng shift niya, which is madaling araw, si Pinggoy, nakapwesto siya doon sa labas. Diba may sinet up ako doon na malaking white na table. Then kapag masikat na yung araw, kapag umaga na, pumapasok na siya dito, since laptop lang din naman yung ginagamit niya. And then, ang ginagamit niyang table nga pala is itong bamboo table na foldable. So, umorder na lang din kami dito ng McDonald's para makakain na nga kami. Alam mo, in fairness dito kay Pinggoy, kasi magkaiba kami sa ibang bagay. Like, kapag may pasok siya sa trabaho, siguro, let's say 4 a.m. ang pasok niya. Mga 1 a.m. pa lang nagigising na yan. Kasi gusto niya, ready siya completely mentally, emotionally bago siya mag-start ng shift. And kahit na work from home naman siya, talagang maliligo muna yan bago mag-start ng shift. Masipag siya maligo every day. And every time nga pala na araw ng patay, nagsisindi kami ng kandila. Si Pinggoy talaga yung in charge kami dyan. Ni Pinggoy, bago kami nagkaanak, which is si Pinky nga, 7 years na kami together. Pero prior to that, hindi ko yata na i-share sa inyo ito. Nagkaroon kami ng
akala namin matutuloy na yung pregnancy. So around 5 years of being together, nag-PT ako nun kasi parang na-delay ako ng 1 linggo. Then ayun nga, nag-positive siya. So nagpa-check up din naman kami agad. Wala namang ma-detect na heartbeat pa, and ang sabi is balik daw kami after 1 week for another check-up para ma-check kung meron ng maririnig na heartbeat. Pero dahil nakailang pregnancy test nga ako, pinakita ko rin dun sa OB, sabi niya, oo, confirm yan, positive nga yung result na yan. So, syempre, nag-high hopes na rin ako na, ay, magiging mommy na talaga ako, ganyan-ganyan. Tapos, pumapasok pa rin ako sa trabaho noon, and nag-uuwian ako Laguna, tapos ewan ko ba, napaka-inseparable nga namin ni Pinggoy, lalo na ng mga first few years namin, first several years namin together. Sobrang inseparable kami niya ni Pinggoy. So, ayun na nga, pumapasok pa rin ako ng work, and then, last day ng shift ko for the week, nakaramdam ako na parang may discharge na lumalabas sa akin. So, nag-check ako sa bathroom, nakita ko may parang brownish na something, na red. So, nagsabi ako sa boss ko, boss, kasi ayoko pa sana ipaalam na ganito, baka po kasi pregnant ako, tas may napansin akong ganitong discharge sa akin. So, dahil hindi rin ako makapag-focus sa mga calls, no, nagpaalam ako kung pwede ako mapag-early out para makapagpa-check. Pinayagan naman ako. So, biyahe ako papuntang Laguna noon. Tapos, pagka-uwi nga doon, pahinga lang saglit, half bath, ready. Punta kami ng UniHealth. Walang OB-GYN. Tapos, wala pa sila maibigay na ETA kung anong oras darating yung OB. So, hanap kami ng ibang ospital ni Pinggoy. So, ang ginawa sa akin is urine test, blood test, at saka ultrasound. First time ko yatang na-ultrasound noon. Pero, ang sabi ng OB-GYN, wala siya makitang baby, pero meron siyang malaking nakikita dito, which is napapalibutan daw ng dugo. And ang sabi niya, baka hindi pa fully developed si baby, kaya under observation nga ako. Pinag-bed rest ako kasi baka daw matagtag ako. Tapos, nireseta niya ako ng vitamins, pampakapit na 2 times a day, tapos bed rest nga. So, ayun nga, nagsabi nga ako sa TL ko tapos, kinagabihan yata nun, nagising ako kasi sobrang sakit. Nagkaroon ako ng cramps. Hindi naman ako dinidysmenorrhea pag nagkaka-period ako noon. First time ko nakaranas ng ganong sakit sa may puson area. Nasa 2 hours tumagal yun. Tapos hindi ko alam kung anong mga nangyayari noon. At the same time, kinakabahan na rin ako. Sabi ko magpapacheck up din talaga ako. Pero ngayon ko na-realize na yung level of pain na naranasan ko noon, yun pala yung level of pain ng labor. Nung nanganak na nga ako sa mga anak ko ngayon, grabe. So, ang nangyari, after nga nung pain na yun, nakatulog pa ako, tas pagising ko, may sobrang laking discharge. Para siyang buong blood, ganyan. Tas nagpa-check up nga kami, and ayun nga ang sabi, wala daw na kahit anong baby, walang heartbeat, chinek talaga, wala. So, hindi ko daw kailangang iraspa kasi wala namang kailangang iraspa. Kumbaga kung meron mang nabuong dugo-dugo somewhere sa loob, lalabas daw yun ng kusa. Alam mo, sobrang dinibdib ko talaga yun. So, ayun, after a few years, mga 3 taon, nabuntis nga ako kay Pinky. So, ayun lang naman, na-share ko lang. And rainbow baby nga talaga maituturing si Pinky. So, anyway, mabalik lang tayo. Nagkaroon ako ng biglaang gala. As in, wala talaga akong kaplano-plano today. Tapos mga around 4 p.m., nagka-message nga kaming college besties ko, doon sa group chat namin, nagkayayaan ng biglaan. Sabi ko, sige, go ako dyan. Total, wala yung mag-aama ko, pati si Papa, nandun sila sa kabila. Ako lang mag-isa sa bahay. Nagaya itong mga kaibigan ko. So, ang bilis ko maligo niyan for Dago. Yung mga kaibigan ko kasi nakikitain, mga taga-Pasig sila lahat. So, dito nga kami sa SM Mega Mall, nagkita-kita. And habang inaantay ko sila, dito muna ako napadpad sa Bath and Body. And ngayon lang ako nakapasok dito. Naghanap kasi ako dito ng scented candle. Hindi naman ako bibili, naghahanap lang. Gusto ko lang maamoy. Meron kasing ni-recommend sa akin dito na mabango daw. So, mas nauna naman talaga dito yung ibang mga kaibigan ko. Pero nag-ikot-ikot muna sila. At saka, ang laki kasi nitong Mega Mall. Kaya naman naisip ko, dito na nga lang ako mag-i-stay. Dito ko na lang sila antayin. So, sabi nga ng best friend kong si Tiffany, andito na rin daw siya. Pupuntahan niya na lang ako. So, habang inaantay ko siya, nag-amoy-amoy lang din ako dito ng mga pabango. And eto nga pala yung isa sa na-recommend sa atin ng viewer natin na amoy ng scented candle. Napakamahal pala nito. Kung bibili man ako, sisiguraduhin kong ubos na lahat ng mga scented candle sa bahay. Alam mo, paborito ko talagang mall sa lahat-lahat talaga. Mega Mall. Kasi ang laki-laki niya. Tapos, isang hilera lang siya na tipong hindi mo na kailangan pang lumabas, mainitan. Basta, naka-aircon ka sa buong Sabi ng best friend ko, parating na daw siya. Pagkalabas ko naman ng Bath and Body Kineme, nakita ko yung Jollibee. Nagutom ako. Sabi ko, order ako ng fries dito. Ayun,
ginulat nga ako ni Tiffany for the video pa nga siya dito. So, order lang ako ng large fries para kahit papano meron naman kaming mangat nga. Tapos, meron pa silang sinabi doon sa group chat namin na itry daw namin yung trend na yun. Hindi ko naman mapanood sa Black App. Paano ba naman? Etong phone ko laging nagpo-full storage. So, para makapag-video ako ng panibago, kailangan ko mag-delete ng IG, mag-delete ng Black App. Sobrang dami ko kasing photos and videos dito sa camera ko na hindi ko agad-agad ma-let go. So, doon kasi sa video na yun, kailangan daw naming magbigay ng random gift sa isa't isa. So, dito na nga lang kami naghanap. So, ang kikitain pa namin, si Dada, pati na rin si Pacho, magkasama na pala sila and naghahanap lang kami dito ng mabibili. And nakita namin to, grabe, parang nostalgic yung ganitong klaseng sukulay. Parang very high school, very college ang atake. So, eto na lang sa may Paganini na brush with mirror yung naisip kong bilhin. Alam mo, napakahirap talaga kasi na magtagpo-tagpo yung schedule namin. And mas umaasa na lang kami sa mga biglaang yayaan. Dahil kahit anong plano kasi, madalas hindi natutuloy. Pero kapag mga biglaang yayaan, parang mas natutuloy talaga siya. Kaya pinush ko na nga to kasi ang layo ko. Nag-grab talaga ako papunta dito. Naisip ko, namimiss ko na kasi talaga yung mga kaibigan ko. Ayan, at finally, magkakasama na kami and sila yung mga college besties ko nga pala. Bagong rebond si Pachi or Kabul. Galing siya sa salon, tas dito siya dumiretso. Si Dada naman, dito talaga yung tambayan niya usually kapag rest day niya. Finally, makakakain na rin na may kanin. Dito nga pala kami nagkayayaan sa may Yoshinoya. Okay. Wait lang, papakita lang natin kung ano yung nakuha natin. Okay, ito, flex. Sige, next. Ako naman. Okay, 1, 2, 3. Pakita natin. Meron din ako, syempre. Ay, dapat ba pare-pareho? Hindi naman. Wala na Pwede iba-ibang color. Ay, ang cute! Thank you! Okay. I love it. Uy, ang ganda! Ako favorite ko. Napakabongga nyo naman! Oh, syempre meron din ako. Pwede natin ilagay sa pouch. Alam mo, sayang nga, hindi pa nakasama sa amin sina Mayra, pati na rin si Olay. Pero carry na rin, marami pa rin naman kami dito. At saka, basta, ang saya lang talaga makipagtsikahan sa kanila. Pagpasensyahan nyo na yung kalakihan ng brasong nakikita nyo. Hindi ko na kinaya, napakainit kasi naka-denim jacket pa ako. Ano nga ba? Masarap. Alam mo, naalala ko, first time ko nakakain sa Yoshinoya sa Taiwan. Kasama ko si Tiffany. Yun yung last na nakapag out of the country nga ako bilang dalaga. Pagkatapos namin kumain doon, naganap naman kami ng ibang place na medyo tahimik na makakapagchikahan kami. And dumating na rin pala si Tin. So, ayan, medyo madami na nga kami dito. Order lang kami ng drinks, pati na rin dessert. Share na lang kami dito. So, for 2 days, ganap meron kami financer, si Dada. So, siya na yung nagbabayad ng mga pinag-order namin. Siya na yung compute kung magkano yung share namin, Gcash na lang namin. So, habang inaantay nga namin itong order, nagkaroon pa nga ng bag. So, sa loob ng bag ko, meron akong mga wallet organizer. Sa mga anak ko talaga, to hiniram ko lang. Dito sa color red, dyan yung pang bathroom. Meron dyang toilet seat cover, maliit na wet wipes, panty liner, at saka maliit na bote ng liquid soap. Tapos dito naman sa purple wallet, nandyan yung toothbrush at saka toothpaste. Uy, ang daming laman. Mabigat yan, no? Hi, ang siksik, di ba? Oo. Alam mo ba, ang konti lang talaga ng mga kaibigan ko. Mabibilang lang talaga, iilan lang talaga sila, yung mga super duper close ko. Alam mo, nakakatuwa talaga itong mga kaibigan ko kasi sobrang sarap nilang kasama. Ang saya-saya nilang kasama. At the same time, walang nagbabago sa amin kahit na, let's say, 2006 pa lang kami magkakakilala. 2025 na ngayon. Magdadalawang dekada na kaming magbebeshi. And ganun pa rin. Kaya naman every time nagkikita kami, as in, sobrang worth it. Kaya yung mga ganitong opportunity na pwede kami magkita-kita kasi hodang biglaan yan. Talagang, titake ko talaga yung opportunity na yan. Makita at makasama ko lang talaga yung mga kaibigan ko. And as usual, naka-uniform na naman ang mamsi nyo. Hindi. Naka-skirt na naman ako. Yung link nga pala ng skirt, nasa comment section, pero nasa showcase ko rin. Grabe din. Dahil gusto namin masulit talaga yung bonding namin. Midnight na neto. Wala pa talagang planong magsiuwian ng mga babaeng yan. Time check. What time is it? Okay, maaga pa? Maaga pa? 1 a.m. 9:44 p.m. pa lang. Ano
oras na? 9:44 p.m. Base sa rel ako 9:44 p.m. Okay ko dyan, Aga pa. Sobrang alive na alive pa dito, guys. And ayan, anong oras na sa inyo? Sa inyo? Sa akin? 12:53 pa lang. Hindi pa nga uuwi ang mga above na yan. Hindi pa talaga magsisi-uwian. Magka-coffee. Ay, sarado na yata. Ay, sarado no? Aww. Alam mo sa aming lahat, ngayon ko lang na-realize, ako lang pala yung may anak dito. Anyway, mag-aalauna na nga na madaling araw yan. At tignan mo naman yung mga pinaggagawa namin. Si Pinggoy naman, full support sa akin. Kapag mga ganito, hinahayaan niya talaga ako. Rest day din kasi niya, kaya naman siya yung in charge muna sa mga bagay. Diba kanina nga, bago pa man din ako pumunta dito, yung mag-aama ko, pati na rin yung tatay ko, silang lahat nandoon sa kabilang bahay. So currently, nandito kami sa may kahabaan ng Estrata. Buti na lang talaga sinubukan namin to. Actually, nakipaghagel pa nga kami kasi supposedly 1 hour minimum dito. Nasa 300 pesos daw 1 hour. Hindi naman namin carry na 1 hour talaga dahil baka maboard nga kami. So, nakipaghagel ako na baka pwede po 30 minutes, 150 para lang ma-experience namin. Kasi initially, ang gusto namin, isa lang yung rerentahan. Tapos, pwede naman daw kami mag-sharing for picture purposes. Kaso, na-enjoy din naman talaga namin. Sila Dada at Tin ayaw, kaya full support lang sila sa amin sa pagbe-video. Kasi na. Kakaibang trip. Dumating pala ako kanina sa Mega Mall, mga 7 p.m. yata. Tapos ito nga, mga alauna na madaling araw. At grabe, ang saya talaga nito. Alam mo, minsan talaga, yung mga unexpected na mga ganap, yun pa yung mga nagiging memorable talaga. Bestie! Yes! Okay. Wow, ready na. Paunahan pa tayo. Okay, 1, 2, 3. Baka magkabungkuan tayo. Ay, okay na. Huling ko tong mga to. Thank you, Dada. Alam mo, nung mga oras na to, wala akong masabi, kundi sobrang saya talaga ng puso ko. Para akong bumalik sa pagkabata, tapos kasama ko pa yung mga kaibigan ko na sobrang love na love ko. At saka sa totoo lang, ang sarap din gumala, knowing na suportado ka ng partner mo. Kasi, 'di ba kapag minsan may mga lakad tayo, tapos ayaw naman pala ng partner or asawa natin, parang mabigat sa loob nila. 'Di ba parang hindi ka rin nagkakaroon ng peace of mind habang nasa galaan ka, parang nagigilty yung pakiramdam mo. Pero ngayon talaga, grabe talaga, sobrang saya lang. So naisip ko talaga, kahit na nanay na tayo, deserve pa rin natin mag-enjoy with friends. Pwede naman pala no hand eh. Woo! Ano time lapse ba yan? Hindi. Ay, bakit may S? Pinahirapan yung kaibigan. Yung kaibigan na pagod sa workout. Grabe, sobrang sulit nung 30 minutes na yun. Siguro kung taga-Pasig pa rin ako, mas madalas talaga kami makakapagkita-kita. At saka ang nakakatuwa pa dun, parang hindi kami nauubusan talaga ng papagkukwentuhan. Alam mo yun? And somehow, yung mga ganito, kahit simpleng bonding lang, makausap mo lang yung mga taong mahalaga sa'yo, makasama mo lang sila, makapag-enjoy lang kayo, hangout, nakaka-recharge siya mentally. So ayun na nga, after ng konting chikahan pa, kanya-kanyang uwian na. So thank you talaga sa mga beshi ko. Thank you guys for watching!